So ayun mga guys, nandito na naman ang inyong lingkod, Papi Erwin in the house. Peace. So tagal ko hindi nakapag-vlog, mga 4 months, 5 months na yata nung last upload ko. So another tip na naman tayo sa mga kapwa ko kanegosyo sa mga gantong business, especially pag tag-ulan. Yan, ayun yung mga tinatawag namin mga lean season. So, bakit lean season? Kasi madalas yung mga sa construction hindi nagpapagawa kasi nga naulan, especially yung mga bagong nagpapagawa pa lang. Siyempre, more on hukay yan more on construct pa ng mga ano nila, haligi. So, yan yung mga madalas na bumibili kapag tag-init at hindi naman nabili kapag tag-ulan kasi nga putik, maulanan sila. So ang expected mo lang na mga customer dyan ay yung mga nasa finishing stage na, so nasa loob lang, mga like electrical, painting, carpentry, ayan, yung mga nasa loob lang ng bahay na. So yun lang yung mga pwede mong maging customer. Unlike ng pag tag-ulan, so limited ka lang sa mga customer mo dahil nga dun sa rainy season. Ayan yung mga lean season ng pagko-construction na business construction na kagaya ng sa akin. So lesson learned, huwag kang panghinaan lalo kapag may mga lean season na ganito. So natural talaga, hindi naman sa negosyo lagi kang paldo. Minsan meron ka rin talagang ligwak. So pero kung napapansin mo lagi ka ng ligwak, baka hindi na talaga reason i-survive yung business mo, kasi nga isang taon ka ng ligwak, hindi ka pa ba susuko? Ang sinasabi kong lean season lang yung may week, week to, hindi to month. May week na meron kang mababa, mga tatlong beses sa isang linggo, mabababa yung sales mo, ganyan. Hindi laging araw-araw quota ka sa sales mo. So sa isang buwan, medyo pag isang buwan talagang ligwak lahat, medyo tagilid na yan, parang hindi na lean season na masasabi yan kung walang araw na kumota ka. So far dito sa aking negosyo, ganun yung namin sa 3 taon pa lang naman tong negosyo ko. So far so good naman. So mayroon akong mga lean days, yun lang, mga lean days. Meron naman akong week na talagang paldo lagi. So nag-break even pag hindi ka kumota today, the other day kukota ka, gano'n. So huwag kang panghinaan kung mababa ka ngayon. Isa kasi yung iba, yung mentality ng naku, malulugi na ako na ito, ganyan. Isa pa yun, ang kagandahan sa negosyo ko, hindi ako nangungupahan. So wala akong iniintinding rental a month. So hindi ako nag-worry na by the end of the month may babayaran akong renta na worth 10,000, 15,000, 20,000. So ito, sarili kong bahay na ginawa kong tindahan, yung first floor. So yun yung maganda. Pero karamihan kasi mga nagninegosyo, medyo hindi maganda yung area na napagtayuan ng bahay nila. So hindi magandang gawing business, hindi magandang gawing negosyo yung first floor. So ang tendency, mangungupahan talaga. So yun yung challenge doon. Kaya kailangan yung upa mo overcome ng sales mo. Kasi kapag hindi yan na overcome ng sales mo, nako, mag-isip-isip ka na. Doon pa lang kinakain na kagad yung puhunan mo. So yun lang for today. Simpleng tip lang. Basta continuous lang, huwag kang panghinaan.
isip mindset, mag-aral lang mag-aral at alamin kung ano yung mga pros and cons ng itatayo mong negosyo. So yun mga kapapi, hanggang dito na lang ulit. Bye bye, peace.